Aksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa palengke sa Metro Manila para tiyaking sumusunod sa maximum suggested retail price ang mga tindera ng imported rice. Pero may iba pa raw silang nadiskubre. At para bigyan tayo ng detalye live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta ba ay ang naging inspeksyon sa mga palengke? Alam mo, Ruth, presyo ng bigas talaga nga ipinunta ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry dito sa Cartimar. Pero nadiskubre nila na may mga ibinebentang smuggled na gulay dito sa Cartimar. Nagtataka nga si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kung bakit may mga ibinebenta mga kakaibang gulay na aniyay ngayon niya lang nakita. Kabilang dito ang malalaking sili na tinatawag na tiger chili, Chinese ube o yung kamukha ng mga ube natin pero mas maninipis, garlic sticks at mga nakapaketing mushrooms na may Chinese characters pa. Sabi ng iba pang opisyal ng DA na kasama sa pag-iikot sa Cartimar kaninang umaga, walang kaukulang import permit ang mga ito. Itinanggi naman ng mga nagtitinda na smuggled ang mga ito at sinabing galing ang mga ito sa Divisoria at 4 na taon na silang nagtitinda nito. Mga Chinese daw ang karaniwang bumibili ng mga gulay na ito na galing Taiwan na ginagamit sa mga restaurant. Paimbestigahan daw ito ng Market Master at gayon din ng DA. Tungkol naman sa bigas, sumusunod naman ang mga retailer sa maximum suggested retail price. May nakita lang na naglagay ng label na fancy rice na ibinebenta ng 100 pesos per kilo. Gayong hindi naman talaga ito fancy rice. Kaya mas paigtingin daw ng DA ang guidelines ito patungkol sa labeling. Ruth, unti-unti raw ibababa ng DA ang maximum suggested retail price para sa imported na bigas mula sa kasalukuyang 58 pesos per kilo sa 49 pesos pagdating ng Marso. Ruth. Gerard, ako yung isa pa, yung mataas ang presyo, yung baboy. Ano bang nakita ng mga opisyal dyan? May mga sinabi ba sila tungkol dyan? Alam mo, Ruth, base sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot na ngayon ang kilo ng liempo sa 480 pesos per kilo. Ang sabi ng DA, masyadong malaki yung patong ng middleman at kailangang imbestigahan ito. At ngayon, pinag-iisipan na rin nila kung dapat din maglagay ng MSRP para sa karneng baboy para maging stable ang presyo nito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.